coating talaga sa dila Oho. na medyo puti. Kung medyo-medyo lang, that's fine. Ibig sabihin, nare-release mo yung toxin. Pero if it's too much, na masyadong puting-puti na ho, masyado ng toxicity yan. So we have to find out. Alam mo ginagawa ko pag gising ko sa umaga, Doc, tama ba ito? Maski nangipin ko lang, binabrush ko yung aking ibabaw ng dila eh. Oo, kasi kaya ho natin binabrush, siyempre, annoying at saka hindi ho magandang tignan, tsaka nakaka-bad breath, ano? Pero nakaka-remove din ng bacterial flora yun dun sa dila, di Tama ba? ho. Kaya lang ho, wag masyadong Badiin. babrush, mawawala ho yung taste buds natin. Oo, masyadong matatraumatize yung taste buds. Pero kung halimbawa hong binago niyo yung lifestyle niyo, especially sa nutrition, in 3 days lang ho magbabago yung itsura, yung texture ng dila. Kasi sinasabi nila na, pagka naman daw sobrang pula ng dila, hindi daw maganda. Pag sobra rin ho, may problema din yun. Pag sobrang putla, hindi rin ho maganda. Ayun, kailangan tama-tama yung kulay. Pati pala dila, kailangan yung tingnan. Oo, pati nga ho yung nails eh. Oo, pagka naman yung nails mo, nagkakabiyak-biyak at naglilinya, ano ba yan? Shortage, what vitamin? Mineral problem. Mineral problem. Mineral problem. Okay. Anong mineral kaya ang deficient doon? Oh, yun ho, alamin natin. Usually ho yan, mga mineral content na mga kulang tayo ng mga selenium, yung mga ganyan ho, or calcium, yung mga ganyan ho. Okay, so dito po natin nakikita na ito palang gilagid natin, marami din ang sinasabi sa atin tungkol sa ating kalusugan. Yung kumukupos, yung namamaga, yung sumasakit ang gilagid, o kaya pag kumupos yun, nakikita mo, pati na yung beyond the dente, nakikita mo na yung parang ugat ng ngipin ninyo. Minsan dahil yan sasabi nila sa katandaan, no? But sa akin, it's no reason your gums can be healthy even if you are old. Yes, Diba? So, yun ang ating... sige, Brother Beck. I encounter a certain doktora, pedia doctor, na halimbawa siya ay may tongue cancer. So, nagtataka ako how come nagkaroon ng tongue cancer. Yung pala, yung kanyang dila, no, nasusugatan, tapos napatapat, amalgam. Yes. Ayun, doon pumasok ngayon yung... Hindi, yung mercury toxin na naninira. Kasi nasugatan yung dila. Ito, doktora pedia, no, nakita ko, talagang yung dila niya, ang laki, tapos puting-puti, fungal infection. Kitang-kita ko, kausap ko, halimbawa. Tapos yung asawa, sabi, pinagagalingan pala, madalas nagkakasugat. Yeah. Pagkatapos napatapat, isa yung kanyang ikang feelings. Hindi siguro, maski na yung gilagid, pagka na medyo nasugatan yun, pag mo natinik ka, nasugatan, gano'n, pwedeng maging panggagalingan yun. Kadalasan. Alright, we've got some more questions. 0919-707-8794. Dok, ano po ang cause ng teeth grinding pagka natutulog? Marami hong sanhiyang teeth grinding or clenching. Una-una, stress ho yan. Ikalawa ho yan, kung marami ka ring amalgam feelings. Bakit? It's because yun hong amalgam feelings, nagkikreate ho ng mga electrical current yan. Siyempre, parang, alam niyo yung nagkakaroon ng electrical short circuit na like na disturbance sa energy field. So, nagkakaroon po siya ng parang battery effect. Therefore, ang tendency natin mag-grind. Yan ho, isa yan. So, dalawa na ho, Ikatlo ho, kung mali rin ho ang bite ninyo. Kung imbalance ang bite ninyo, posibleng nagkokos din ho yan ng clenching and grinding. Yan ba, are we entering the TMJ area? Papasok din ho tayo dyan. Ano ba yung TMJ? Ano ba yung TMJ, Doc? Paliwanag mo nga. Okay, ang TMJ po, yan yung temporomandibular joint. Ito ho yun. Pag binubuksan ho natin yung mouth natin, para kami nararamdaman na ball and socket dito. Yan po yung temporomandibular joint. Kasi minsan gumagano'n yun. Malaking bagay po ito na kapag mali ho ang bite natin, nagkokos po yan ng mga hypertension, yung mga masasakit ho sa likod, dito sa shoulder, at saka yan din ho mga nagkokos ng mga headaches, dizziness, back pain, lahat ho na hindi nyo maintindihan na sakit. How do you know if your bite is bad? Nakikita ho namin, para malaman nyo kung mali yung bite ninyo, no? Especially kung mga sungki-sungki ngipin nyo, isa na hong indikasyon na mali yung bite ninyo. Or kung wala na ho kayong ngipin, pa isa, dalawa o tatlong ngipin, alam nyo nang babagsak ang bite ninyo. Or kung tabingi ang mukha ninyo, nakatagilid na gano'n, for sure, bagsak ang bite ninyo.
kung titingnan nyo yung mukha ninyo, asymmetrical, yung eyes ninyo hindi pantay, yung lips nyo nakatagilid, yung nose nyo nakatagilid, basta kung mga tagilid-tagilid dyan. At kung gusto nyo rin malaman kung mali rin ang bite ninyo, tingnan ho nyo yung shoulder nyo kung hindi ho pantay. Naku, Oho, pati ho dyan papasok yan. hanggang doon, ha? Oho. At usually, pagka ho, hindi pantay ang legs, ang shoulder ninyo, hindi rin ho pantay ang paa nyo. Isang paa ho ay Mas short, maikli. maikse. And then, Eh, contributory, medyo ko doon, Dok. Paano kung pahahabaan yung akin? O is that a matter of just adjusting? kung muscle po lang ho, hindi structural, pwede hong makukuha ho yun sa exercise. Ah. Kung hindi naman ho, pwede hong adjust ho, pagawa ho tayo ng footwear na magbabalanse. Oho. Kasi maiiba ho spinal column natin, mag-iiba yung Magtatagilid-tagilid yan, parang scoliosis na magiging gano'n. Tapos pati yung mga muscles and tendons mo dito, magkakaiba-iba. Aha. Trying to keep it straight, parating Yes. tense yung mga muscles mo. Aha. Alright, from 0916-736-1553. Dok, palagi akong nagkakaroon ng mouth sore. Alaga naman po sa toothbrush and mouthwash. Bakit ito? Why is it so? Anong klaseng mouth sore ang ibig niyan sabihin? Siguro yung mga Yung parang mga namumutis. stomatitis, mga ganyan. Isa kong nakikita dyan, kung may mga mouth sore, ang pasyente posibleng nagma-mouth breathing. Second, Mouth breathing. Mouth breathing, ho. Nagma-mouth breathing yan, kaya nagma-mouth sore. Or marami siyang mga metal sa bibig. Marami din siyang mga deposits na hindi na ano. At isa pa, posibleng mahilig siyang kumain ng sweets. Baka Okay. may fungal infection. Kasi because gustong-gusto ng anaerobic cells like bacteria ang matamis. Oho. So magpo-proliferate ngayon sa bibig mo and it can produce some kind of Aha. Subukan niyo hong uminom ng maraming vitamin C, as much as you can, hanggang 3,000 to 5,000 milligrams a day. Subukan niyo po yan, makakatulong sa inyo. over the whole day yan. Huwag naman biglain yung 5,000. Hindi ho. I-break niyo ho ninyo yun. And then, pwede ho kayong mag-warm water with salt. Mag-gargle po kayo ng Yan. warm water with salt. Yung asin, yung gagamitin nyo, yung asin na galing sa dagat o rock Rock salt, salt. ha? Yun, tapos mainit, medyo maligamgam na tubig. Yes. Yun, mag-mouthwash kayo nun. And that will help to reduce the sores and other anorexic bacteria para ma-restore. Kasi alam nyo, ang bibig ninyo contains over 400 types of bacteria, no? But you need that because that's part of the digestive process. Kanya lang pag nagbabagong balanse, doon may iral yung source na lumalabas. So, the gargling, even just in the morning and at night of warm water with salt, can restore that balance and it can kill some of the anorexic bacteria that's in your mouth. From 0927-880-1036, good AM po. Baka pwede po pakiulit number ni Dr. Chavez. Di ko po inabot. Thanks po. Gagawin po natin yan. Makikita ninyo. Ang klinika niya, ilalabas po natin sa television nyo ngayon. Nasaan ba? Ayan, Dr. Herminia Chavez, the Certified Biological Dentist sa Queen Mary Holistic Center. Ayan din po ang kanyang address sa Pasig, Suite 2306-2503, Medical Plaza, Ortigas, San Miguel Avenue, Pasig City, 638-3901, 634-2099. Telefax 470-1509. Ito na lang email bigay ko sa inyo, kopyahin na yung website, holisticdental@yahoo.com.ph. Ito ang kanyang mobile number. 0917-874-3001 and 0917-5000140. So if you like to call or consult with Dr. Chavez, diyan niyo siya matatagpuan o matatawagan. Okay. Yes, Brother Vic. Magandang tanungin kay Doktora, yung kanyang yung snoring related. That's part of the, I guess, no? Yung Biological, sleep apnea. yeah. Sa TMJ. Magandang tanungin kay Doktora. You Kasi know, maraming mga cases. Marami dyan pumilik, parang tren eh. Grabe, sobrang lang, walang makatulog tuloy, oh. Ano ba pwedeng gawin doon? Pero sa mga napakalakas pumilik. Unang-una ho, bakit naghihilik ang tao? Ang isang malaking dahilan ho niyan ay barado ang airway, upper airway, na consisting of the nasal at saka ho ng throat. Sa amin ng biological dentist, katulad ng pinag-aralan ho namin,
ino-open ho namin ang airway dito by Saan ang using an paraan? appliance. Using an